kailangan na natin mag-chain ng 24. Then, after chain 24, skip 2 double crochet sa third na stitch. Then, make 20 double crochet. Then, 3 double crochet sa unang stitch na ginawa. Then, make again 20 double crochet. Then, sa unang stitch na ginawa, kailangan gumawa ng dalawang double crochet. Then, slip stitch. Then, kailangan mag-chain ng 3. Then, skip 3 front post. Dalawang front post, then back. Then, sa second stitch, ganun din. So, yung pattern na ito is minsan sa front, minsan sa likod, palikod siya na style. So, dito sa round 2, madaling lang siya kasi hindi ka na mag-skips. Kung ano yung ginawa mo, yun lang yung sundin na babalikan mo. So, yung pattern na ito is para siyang yung alam niyo kung paano gumawa ng yung para siyang yung sa rice bowl, yung sa dahon ng niyog. Parang ganun siya na pattern. So, madali lang siyang minsan nakakalito, kaya kailangan dapat meron kayong marker para hindi kayo malito sa ginagawa niyo, para hindi kayo pabalik-balik. So, yan, minsan yung so dito naglagay na ako ng marker kasi talagang malilito kapag wala kang marker. So, kailangan lang natin mag triple crochet sa ilalim. So, dyan, may dalawa sa ilalim. Dyan mo ilusot or dyan mo ilagay yung hook. Then, pull through. Then, treble crochet ulit sa isa, sa last. So, tig dalawa para yung pattern pa ibabaw at pa ilalim yung pattern.
Then, ganyan siya na pattern. Meron sa meron sa baba, meron sa ibabaw. So, dito pong so, ganun yung pattern niya. Meron sa ilalim, meron sa, so dito, back tayo sa triple crochet. So, pag ganito guys, sa unang round, puro siya ibabaw. So, sa next na round, sa ilalim siya. So, dito na round, sa ibabaw siya. So, para siyang X. So, dito, yan yung, then, pa-X siya. So, sa next na round nito is sa ilalim mo ilagay yung, hindi dito, pa-ibabaw siya. Yung X na, pa-X siya na style, yung pa-back. So, hindi sa ilalim. So, pakita ko sa inyo kung ano yung ibig kong sabihin dito. Then, chain 3, treble crochet. So, dyan, sa ilalim, hindi na siya prompt kasi ibang destination, ibang arrow na yung, or angle na yung ginawa. So, dito, ibig ko sabihin dito, pailalim na siya lahat. So, lahat sa ilalim mo kunin or pasok yung thread mo, yung yarn, then dito yarn over, then ulit. So, kanina, sa ibabaw, yung pa-X na style. So, dito naman, sa ilalim siya, lahat sa ilalim. Kasi kanina lahat yun sa ibabaw mo siya ginawa. Dito, puro na siya. X pa rin, pero pailalim na yung gagawin. Yung sa ilalim na yung ilalim na stitch yung dapat kunin. So, ganito. Sa umpisa nakakalito, pero habang tumataas na yung round na ginagawa, maging easy na yung ginagawa mo. So, dito sa mga sa mga pattern na ginagawa ko minsan, gumagawa ko ng design, yung dinodrawing ko muna siya. Then, pag nakakita ako ng stitch, minsan, ina-apply ko kung ano yung nakikita ko na stitch or yung gusto ko lang gawin na stitch. So, itong stitch na to, para siyang, iwan ko ano sa Tagalog, yung banig. So, ganun yung style niya. So, dito, nasa last na round na ako dito. Then, so, ito chain 1. So, back stitch na. Back single crochet yung ginagawa ko. Kasi palas na to. Yung end na siya ng, so, closing na siya. Kaya yung ginagawa ko is back stitch.
Then, gumawa lang ulit ako ng yung lock ko, yung ginagawa ko na lock is yung palagi kong ginagawa, yung parang pattern ng bulaklak. So, dito hinahide ko lang yung yarn kasi last na siya. Maganda siya na pattern, pero medyo matagalan ka talagang matatapos pag ito yung ginagawa mo na pattern kasi minsan nakakalito. So, gumawa lang ako ng stitch dyan para sa pang-hook ko ng aking lock. Kaya hinabaan ko yung string na ginawa-gawa ko para meron akong pang yung lock lang ng lock sa ibabaw. So, dito gumawa rin ako ng strap na. Yung strap na ginagawa ko is yung palagi kong ginagamit na stitch, yung seam stitch. Siguro soon, gagawa ako ng video ng seam stitch na strap.